Buhay Lakwatsa. Tuloy-tuloy po ang ginagawa kong paglalakwatsa tuwing weekend. Ngayon, nakarating na ako dito sa Camayan sa Palaisdaan. Dito pa rin po sa Bay Laguna o Bae kung tawagin ng karamihan din, no? So, isa raw po itong napakalaking restaurant. Siguradong mabubusog ako dito. At ang team Buhay Lakwatsa, dahil nakikita niyo naman no, sa picture pa lamang, may mga floating na cottages na kung saan dito raw po dito kumakain. So, di ba, another kakaibang dining experience ang akin pong mararanasan dito at ng Team Buhay Lakwatsa. Kaya kung kayo po ay interesado, makikipag-usap po ako dito sa may-ari mismo kung ano ba ang kakaiba nitong Camayan sa Palaisdaan sa Bae Laguna sa iba pang mga restaurant. At kung gaano kasasarap ang putahe dito, yan po ang dapat ninyong abangan. Tara na! O ayan. So kanina, doon pa lang ako sa may bungad, na-amaze na ako, no? Parang kakaibang dining experience talaga ang aking mararanasan dahil eto po, habang pumapasok ako ngayon, nakikita ko nga itong mga floating cottages na doon mismo kumakain ng mga bisita. Ayan po, so nasa loob na ako ngayon and ayan, tamang-tamang lunch na, nagugutom na ako. Ayan po, no? So, napakalawak ng loob. So, siguradong pwedeng-pwede dito yung mga iba't ibang mga events, no? So, ayan po. Tara! Okay, so ready na kumain. Okay, bakit? Yan. Anyway, ito, syempre mga putaheng Pinoy ang aming titikman dito sa Camayan sa Palaisdaan. At mukhang tsura pa lang, napakasarap na. Meron akong nakikitang kakaibang putahe dito. Hinulaan ko kaso mali hula ko. Anyway, sir, hello po. Oo, mukhang magiging sobrang busog na busog kami dito sa inihain niyo po. Ito po ba yung mga specialties ng Camayan? Yes, ma'am. Okay. Yan po yung mga bestseller po namin, ma'am. Lalo-lalo po yung sinugno at yung pansit taghap. Oh, I see. Sinugno. Akala ko ginataang tilapia siya. Ano ibig sabihin ng sinugno? Ma'am, iniyaw siya ng tilapia na may gata. Yun po yung... Oo, pero tinawag niyo siya na sinugno. Oh, I see. The pansit habhab. Ayun, oo. Kilala yun dito sa Laguna no? Opo, ma'am. Pero ano po siya, ma'am, sa Quezon, ma'am. Okay, pero bakit niyo dinadala din dito? May iba kakaibang timpla naman kayo. Hindi, bali, yun pa rin po, ma'am. Kung ano po yung sa timpla ng Lokban Quezon, ito naman po namin dinala sa bahay. About, pero so ibig sabihin nakakatulong din kayo sa mga taga Quezon kasi pinapakilala niyo ang kanilang putahe. Ayan. Thank you. Dito si Sir Ding, yung may-ari mismo. Hi, Sir Ding. Naku, sir, nice to meet you po. Opo. Ayan, okay. Oo. Subuan mo ako, joke lang. Ayan, sir, bakit po sinugno yan? Dahil sunog? Ganun ba yan? Yan po ay inihaw bago ginataan. Yan po ay nagmula din sa Lokban. Sa mga parents ko po. Tubong lukban po kayo. I see. Okay. Yan po ay, yung pong tiyo ko ang talagang nagluluto niyan. Hindi, tinuro na lang po doon sa magulang namin, hanggang sa amin. Opo. Kumusta po ang pagtanggap ng mga customer dito sa Sinugno? Sabi nyo nga po, bestseller to. So, ibig sabihin, nagugustuhan po. Actually, dito po sa Laguna, ang mga ginatang, gusto nila yung puti. Okay. Yung sa aming ginataan, yung ipapaksiw namin loyan dilaw. Okay. Yun po ang bestseller din sa amin, saka ito sinugno. Pero
Dito ho, bihira ang umuorder ng ginataan na yung may dilaw, may turmeric. Bihirang-bihira ho. Oh, I see. Opo, opo. Ito po, galing Quezon din pala yung Sa Quezon. yung Pansit punong Lakban. Opo, opo. Habhab. Okay. So, kumbaga putahin niyo po yan dun Oo, Di sa ba Lakban. kilala ang Quezon sa Pansit Hab? Akala ko gumawa lang kayo ng version dito. Tsaka ho, Langgunisan Lukban. Langgunisang Lokban. I see. Okay. Ang kumakain po ba dito sa lugar ay may karamihan mga local tourists or marami ding mga international na? Mostly po local. May tourist din po, yung mga Koreano. Yan po ang regular namin. Nung first 10 years ng operation namin, marami pa kami na-encounter na Japanese. Opo. Kaso yung para bang medyo nasira ng image ng pagsanghan. Yung mga bangkero, Yung mahal? Yun ba yun? hindi ho. Yung dito pa nga sila nagsusumbong sa amin. Okay. Dapat daw mag-tip sila ng ganong kalaking halaga. At pag hindi magbibigay, ginagawa nila, ginaganon yung bangka. Tinatakot. Okay. Yun, mula ho noon, parang nawala na ho mga Japanese dyan. Okay. I heard the story. Yung parang hold up, parang on the spot, parang hold up, Parang hindi lantarang hold up. parang sila hindi accredited ng mga Bankero Association. Kaya napaka-importante kasi talaga din yung role ng DOT kasi sila yung nag-a-accredit ng mga credible na mga bangkero talaga. Yes. Oo, I see. Okay. So, sir, ibig sabihin, yung mga napansin niyo po dito sa mga customer dito, mostly mga dalawa na o mostly mga pamilya? Family. Palagi pong pamilya. Mas lamang ang senior. Kaya yung pag yung family ho, di siyempre kasama na yung mga bata. Pero kung mga bagets lang, meron din pero hindi ganun siguro mga 5% lang. Okay. Ano po sa tingin nyo yung nagustuhan itong nung family na pinipili po itong palaisdaan? Nung una ho kasi, itong type ng floating restaurant, bihira pa ho ito dito. Ngayon, may nanggaya na. Sa Quezon lang po, talagang nung po nagsimula doon yung parents namin, talaga hong pumatok. Hanggang ngayon patok pa rin. Kaya dinala ko po dito sa Laguna. Ayun, ang tanong nga po nung iba naming guest, kung kasi sarap daw sa Tayabas. Anong sabi mo? Mas masarap. Sila na po ang nagsabi. So, Sir Ding, tuloy natin yung kwentuhan. Oo. Kailan pa po ninyo naisipang itayo itong Kamayan sa Palaisdaan? Year 2001, June 1st. Oh, I see. Bakit niyo po naisipan na magpatayo ng ganitong konsepto ng restaurant? Nanggaya na lang po kami doon sa parents namin. Pero dinala ko po ito dito sa Laguna. I see. So kumbaga may restaurant na ang parents ninyo na ganito? Tatlo po sila doon. Sa Tayabas, Quezon? Oo. So dinala mo ngayon ito dito? Oo. And tingin mo, ano yung nagugusto? Kasi 2001 pa Oo. So, ngayon, 2025 na. So, 25 years, no? Ano sa tingin mo yung nagugustuhan ng mga customer? Unang-una ho, siguro yung ambience. At ikalwa, ay yung pagkain, siyempre. Okay. Masarap po talaga yung pagkain. Okay. Sa tingin niyo po, dun sa day-to-day operation ninyo, ano po yung nagiging challenge lang pagka minsan? Kasi alam naman natin na walang perfect situation. Pag maulan? Yan po, isa. At saka kumisan, sobrang dami po ng gas namin. Okay. Hindi na ho namin kayanin. Okay. Kaya yung iba pong customer nagko-complain na Okay. kung mapapakain pa ba sila. Ano po yung pwedeng gawing events dito? Lahat po ba ng okasyon pwedeng dito gawin? Actually po ngayon, kaya na po namin i-handle yung ganong, dito po may function room na po. Saka meron din po kaming Spanish restaurant doon po sa harap. Okay. At saka meron din po kaming hotel. Oh,
Okay. Oo, speaking of hotel, silipin lang natin ng sandali. So, ilang cottage meron, floating cottage meron dito sa Palaisdaan? More than 30 ho ito. Ah, 30. Mahigit ho. Oo. So, Kasi yung iba, dalawahan. So, ilan ang kayang ma-accommodate po dito ng mga bisita? Estimate ko at one time, mga 500 packs. At one time, 500? So, Bukod pa dun sa mga function rooms mo o kasama na yan? kasama na po yun. Okay. Kasi kung wala pong event at nagdami ang tao, pinagagamit po namin. Ah, okay. Oo. Kasi may mga tables ka naman no? Oo. So, ibig sabihin, pwede kasal, pwede kahit ano ang okasyon dito, Pag no? walang kasal, walang event na ako, pag yung weekends, nangyayari hong minsan na napupuno. Ano po ba yung mga floating ano na yan? Safe po ba yan, Opo sir? naman. Gaano ka? Man-made, paano? Man-made. Man-made po yan. Gaano po yun kalalim, sir? At 12 feet. Mga 12 feet po. Okay, paano po mine-maintain, Sir Ding, ang floating cottage? Yung pong floating bamboo raft, siguro every 2 years nagre-replace kami ng kawayan. Okay. At yung iba na ho naman, kinonvert na namin sa drum, plastic drum. Okay. Yun po mas matibay. Oo, I see. Ano po, kung meron pong disadvantage naman, ano po ang disadvantage ng floating cottages na concept po? Kung meron man. Kung Masyadong ma-maintenance. Okay. Yun at saka yung mga native na concept, talaga ma-maintenance. Okay. Pero, ang kumbaga naman, kakaiba yung experience. Yan. Opo. Yung pong napipil na yung native po ang concept. So, ano pong sa pakikipagkwentuhan nyo sa mga customer, ano po yung kanilang nasasabi, reaction? Actually, mostly kung mga taga Metro Manila, mura pa daw ang pagkain namin. Okay. Masarap pa. Yun ang kalimitan ko mga nakakausap. Na reaction. Ayan. So kami ngayon ni Sir Ding, naglakad mula dun sa Floating Cottages na restaurant, papunta dito sa kasi meron din pala siya ditong hotel. Pero nasarado ito noong pandemic. Pero ngayon, nire-revive niya at ito mukhang bubuksan na to sa malapit na hinaharap. Ngayon pong March, bubuksan na to. Alam mo, nung mag-pandemic, humigpit ang accreditation ng DOT. Okay. Ay kami, ang hotel namin, walang elevator. Problema namin ang PWD, wala kaming room sa baba. Kaya nagpagawa kami nitong 2 bilya. Okay. Yun. Ay, ngayon pa lang po kami mag-a-apply. So parang kasi dahil ilang story lang naman to, 3 story. So hindi na kailangan ng elevator, 'di ba? Kaya lang kung may guest kayo nga na PWD, kumbaga hindi siya masiserve, no? Yun ang ginawa nilang kulang na requirement namin kaya kami hindi na accredited. Okay. So ang ginawa nyo ngayon, meron na lang kayong single detached dito sa baba. Okay. So ito na po yung hotel ninyo na sige nga, pasilip nga po dito sa bandang ito lang po. Ayan, kung bukas lang po, kung hindi naman, hindi na po. Mga ilan pong rooms ito, Sir Ding? 20. Tsaka isang function room. Bakit sarado. Bakit niyo po naisipan na maglagay na rin ng hotel, Sir Ding? Ayun. Opo. Bakit niyo po naisipan na rin? Actually, naggawa nga ho ako pero wala akong knowledge sa hotel operation kaya medyo... Nagsa-challenge ka ngayon. Okay, anyway, ito yung labas. Ayan, may pool pala. Ayan ang ganda-ganda naman Opo. Madali na po yan. Ayan, may lake. Mas importante may customer, sir. Diba? At ano to, lake? Man-made lake. Ginawa mo rin? Ginawa mo itong man-made lake. Actually, nagpagawa ho ako ng bangka.
Oo. Okay, itong pispan na ito, paikot yan doon. Okay. Sana concept ko, yung sa Bohol, yung Yeah. ganon. Oo, Nandun oo. po yan, mga Oo. ay kaso, hindi pinariority ng mga anak ko yung Spanish restaurant at saka itong Oo, oo. yung mga lumang bahay. Oo, yung okay. Yun ang inuna nila. Para heritage look ng mga bahay. I see. Ganda naman, ano? Okay, so, ayan. Malapit na raw. Pupunta po tayo sa pool. Apo, nasan po ang, ayan, punta tayo sa pool. Ayan. 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 Diba? May pool naman si sir. Okay. Ilang feet po yung pool na yan? Walang, mga 4 feet lang. 4 feet. Okay. So, meron itong parang convention room? Yung mga small group. Mga Gathering. Apo, small gathering. 50. Okay. Oo nga. Katabi nilang Mount Makiling. Doon po, Ayan yung Mount Makiling na kabila. Ayan. So, ito. Ayan, okay. Paikot ka po pala, no? Sir, hanggang dito? Sa'yo pa rin to? Sir, sa'yo pa rin to? Paikot yung lake? Actually, 14 hectares to. Okay. Opo. Oo, ang ganda naman. Sir, may isda Oo, marami. Mayroon dyan pangasius, Ayun, oh. may red paco, Oo, yun yata, oh. tilapia. Tilapia, yun, oh, yung itim. So, dyan na po kayo kumukuha ng Ay, ginagawa? hindi. Sa Talisay po. Ayun. Talisay, Batangas. Daily po may nagsusupply sa amin live tilapia. Oh, I see. Ayun, oh, ang daming isda, oh. Ayan, oo, ayan. So, ayan po. Sir, ano pang pwedeng gawin dito sa lugar mo? So, ito na ngayon, nire-revive mo na at bubuksan na ulit. Oo. Opo. So, ibig sabihin, kung kakain sila dyan, gusto rin nilang mag-unwind pa. Opo. Oo. Another experience po dito sa hotel, restaurant and hotel, 'di ba? Resort. Ni sir. Okay. Sige sir, so paano po yung iba na gustong pumunta rito? Paano ba sila? Pwede ba silang walk-in lang? Pwede po, Pwede walk-in. mag-Facebook, Oo, sa Facebook. Opo, may mga May online order na din doon. Ayun. So, meron po pala naman sila, sir, na online booking. Oo, may website. Kaya, ang kahahanapin lang nila palagi dyan, Kaamayan sa Palaisdaan. Ano, sir? Sa Bay Laguna. Ayan. Okay, so, there you have it. Yung atin pong pakikipagkwentuhan kay Sir Ding. Bye-bye. Para po sa ating How to Deal segment, ano po or saan nyo mas prefer kumain sa tuwing nasa balsa? Sa gitna o sa gilid ng pampang? Sa gitna. para mas exciting. Oo, kasi pag nasa gilid lang, parang one side lang yung nakikita mo di ba? Doon sa kapag nasa gitna ka ng dagat, tapos sa balsa ka pa, mas may thrill, di ba? Tapos yung malayong-malayo talaga, tapos biglang umulan. Di ba? Parang yung mga kinain mo, natunaw lahat. Oo, yun. So anyway, yun. Mas may thrill, mas exciting. Yung nasa gitna ng dagat, kaysa dun sa nasa gilid ka lang, nasa pampang ka lamang. Tapos, di ba, nasa balsa ka pa. Di ba? Whether ano man yung kinakain mo dyan, biglang sasarap Anyway, so there you have it. Alam nyo na naman kung ano mas prefer ko, di ba? At syempre kasama natin, kapartner natin sa bawat lakwatsa na ating ginagawa sa iba't ibang panig ng Pilipinas ay ang Immune Advance at ang Plavon Pro, mga produkto ng Rich Corp. Bye! Bye! Well, isang pambihirang karanasan ang na-discover ko dito sa loob ng Kamayan Resto and Hotel sa Palaisdaan sa loob ng dito sa Bay Laguna, dahil akala ko restaurant lang, floating cottages lang yung madidiscover ko. Hindi pala, dahil meron pa ditong yung bangka, kung gusto mong ma-experience na sumakay ng bangka, meron. Oo, and then meron na rin silang yung kanilang dating
hotel na nasarado noong pandemic. Ngayon po ay bukas na. Oo, anytime bubuksan na po. And then meron pa sila dito na Celestina's Filipino-Hispanic restaurant na pwede nyo rin pong matikman. And ano pa, ang dami pa no? So, ibig sabihin, kung ito po yung inyong destinasyon ngayong weekend, worth it, no? Ilang oras lang naman, galing ng Manila hanggang dito, lalo na kung maaga po kayo aalis sa Metro Manila, sulit na sulit, di ba? Okay? So, okay, there you have it. Kaya nga sa ating pong laging sinasabi, sa ating bawat lakwatsa, there's a lot more to see. Love the Philippines. Ako po si Aida Gonzalez, ang inyong Good Vibes Queen. Bye!